Ang mga kakaibang pangyayari sa panahon ay bahagi na ng buhay natin sa planetang ito. Karamihan sa atin ay sanay sa regular na pagulan o pagyayelo ng panahon. Kaya sa video na ito, ipapakita namin ang tunay na lakas ng kalikasan sa iba't ibang anyo nito. At kung hindi ito naitala sa video, baka mahirap paniwalaan na talagang nangyari ang mga ito. Para sa mga taong walang sariling garahe, madalas na direktang naapektuhan ng panahon ang kanilang mga sasakyan. Tingnan ang mga sasakyang ito na nabalutan ng yelo matapos ang isang gabing napakalamig at umulan ng niebe. Sinubukan ng may-ari na ibaba ang bintana pero nabalutan pa rin ng yelo ang buong sasakyan na naka-freeze din ang mga gulong sa lupa kaya mukhang matatagalan bago ito maalis. Ang nagyayelong gulong ay hindi rin madaling gamitin. Tingnan kung gaano kadaling mabasag ang yelo na parang karton. Isipin mong nakatira sa lugar na sobrang lamig at kailangan mong maghukay para lamang makalabas ng bahay. Ang pamilyang ito ay natrap sa loob dahil tuluyang natabunan ng snow ang kanilang pintuan. Ang tanawing ito ay parang galing sa isang fairy tale. Ang mga gusali sa New York ay halos tuluyang nabalutan ng yelo na para bang naging isang malaking kulungan. Nangyari ito sa loob lamang ng isang gabi matapos tamaan ng tubig mula sa malalakas na alon, kasabay ng temperaturang mas mababa sa freezing point. Pati ang mga residenteng sinubukang basagin ng yelo gamit ng martilyo ay nahihirapan dahil halos 10 cm ang kapal nito. Kahit makalabas ka na sa isang malaking monton ng snow, may iba ka pang maaring harapin tulad ng kakaibang kababalaghan na ito na tinatawag na ice tsunami. Maaari itong magdala ng malaking dami ng yelo papunta sa mga komunidad. Karaniwan itong nabubuo kapag malakas ang hangin sa ibabaw ng tubig habang nagsisimulang matunaw ang yelo. Itinutulak ng hangin ang mga piraso ng yelo papunta sa lupa na parang tsunami pero gawa sa yelo. Kapag hindi naman malamig ang panahon, may iba pang kakaibang sorpresa ang kalikasan tulad ng sea foam na ito na umabot sa isang buong komunidad. Ang sea foam na halos 3 metro ang taas ay maaring hindi kasing laki ng ice tsunami pero sapat na ito para lumikha ng malaking kalat sa paligid. Mukhang namamangha naman ang mga tao sa kakaibang tanawin dahil hindi araw-araw ay nababalutan ng makapal na bula ang kanilang lugar. May ilang tao pang nag-enjoy na lumangoy sa sea foam. Para itong isang napakalaking bubble bath kapag sobrang lamig ng panahon. Iba naman ang sitwasyon ng mga hayop sa kalikasan. Tingnan kung paano naapektuhan ng matinding lamig ang kunihong ito. Malamang ay biglaan ang pagbabago ng temperatura para dito. Akala mo siguro ay makakaiwas ang mga ibon sa pamamagitan ng paglipad, pero pati sila ay naapektuhan ng napakalamig na bagyo. Narito naman ang isang kakaibang eksperimento na pwedeng subukan. Kumuha ng isang tasa na mainit na tubig at ihagis ito pa itaas. Pagkatapos makikita mo ang ganitong kakaibang tanawin na parang isang nagyayelong fireworks display. Ang water spout ay isang malakas na kababalaghan na maaaring umikot sa bilis na umaabot sa 250 km/h at umabot ng mataas sa himpapawid. Kaya kung makakita ka ng ganito, mas mabuting lumayo sa kabilang direksyon at humanap ng ligtas na lugar. At kung hindi pa sapat ang isang water spout, minsan ay 6 pa ang sabay-sabay na lumilitaw. Ito ang nasaksiyan ng ilang turista sa Russia para itong eksena mula sa isang pelikula. Pero sa halip na agad umalis, pinili nilang maghintay hanggang humina at mawala ang water spout bago muling bumalik sa kanilang ginagawa. Pero kung minsan pumapabor din ang pagkakataon tulad ng nangyari dito ng isang napakalaking water spout ang makitang papalapit sa isang lungsod sa Malaysia. Kung tuloy-tuloy itong naglakbay papunta sa lupa, maaari itong magdulot ng malaking pinsala at tingnan ang isang napakalaking sandstorm. Ipinapakita ng nakakamanghang tanawing ito ang isang malawak na sandstorm na papalapit sa isang lungsod. Ang ganitong mga bagyo ay maring magdala ng hanggang 15 milyong toneladang buhangin sa bilis na umaabot sa 180 km bawat oras. Kung makakita ka ng ganitong tanawin, pinakamainam na manatili sa loob ng isang ligtas na lugar, pero ang biglaang pagbabago ay bahagi talaga ng kalikasan. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pagputok ng Mount St. Helens noong 1980. Napakabilis na mga pangyayari at sa loob lamang ng ilang segundo, isang malaking bahagi ng bundok na halos 1.6 km ang haba ay gumalaw pababa na parang avalanche. Isipin mong nakatira malapit sa isang bulkan. Ganito ang sitwasyon sa Indonesia, isang bansang may mahigit 100 aktibong bulkan. Maraming tao ang nakatira malapit sa mga bundok na ito, kaya hindi nakakaiba ang makakita ng ganitong tanawin. Halimbawa na lamang kapag pumuputok ang kamong volcano, sa ilang pagkakataon,
maaring umabot sa 5 kilometro ang taas ng ash column nito, habang ang mga materyales ay umaakyat sa napakabilis. Minsan, ang panahon ay biglang nagbabago kahit sa isang normal na araw. Sa isang beach sa Siberia, nagulat ang mga taong naroon nang biglang lumala ang panahon. Maya-maya, nagsimulang bumagsak ang libu-libong piraso ng yelo mula sa langit. Sa loob lamang ng ilang minuto, napuno ang buong beach ng mga ito at halos hindi na makita ang paligid dahil sa makapal na fog. Kinailangan pa ng mga tao na humanap ng masisilungan habang nagpapatuloy ang hailstorm. Kung gusto mo namang makita ng malapitan ang lakas ng kalikasan, pumunta ka sa Mount Washington, na kilala bilang isa sa mga lugar na may pinakamalakas na hangin sa mundo. Tingnan kung paano sinusubukan ng lalaking ito na manatiling nakatayo habang hinahampas ng hangin at umabot sa 180 km/h. Maaari ka ring makakita ng kakaibang eksperimento dito. Itaas ang iyong pantalon sa direksyon ng hangin at panuorin kung paano ito nagyayelo